Dominant Protector. Credit to the author. 6591600. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nang mapagtanto ito, ang lalaking nakaberdeng damit ay napuno ng panghihinayang. Kung alam lang niya ng mas maaga, aalis na sana siya agad pagkatapos ng unang pagkabigo. Sa huli, lahat ng ito ay dahil sa kasakiman. Noong una, hinanap niya ang kasamang mga kristal na spirit fire ni Terence, at pagkatapos ay hinanap niya ang libu-libong pagbabago ng kahoy at kagubatan ni Terence. Sa huli, siya mismo ang nasangkot sa problema. Ngayong alam mo na nagaling sila sa Alliance of Schools. Bakit hindi mo sinabi yan noong sinusubukan mo siyang patayin? Malamig na tumawa si Terence, at mas lalong lumakas ang pag-atake ng kanyang mga clone. Biglang natahimik ang lalaking nakaberdeng damit, o baka wala siyang oras para magsalita. Tutal, pagod na rin siya sa pakikitungo sa mga avatar na iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga clone ni Terence ay napatay na ng mahigit 100, ngunit ang lalaking nakaberdeng damit ay wala ng lakas para lumaban. Nawala lamang siya ng malay. Gayunpaman, kung hihiga siya sa tigang na bundok na ito, malamang na kailangan niyang manatili rito magpakailanman. Siyempre, hindi iyon ang inaalala ni Terence. Ang lalaking nakaberdeng damit ay talagang malas, maliban kay Terence, malamang wala ng ibang makakalaban sa pagtakas sa kahoy. Space Lock. Ang no escape flag ay hindi mabibili kahit saan. Aksidente itong nakuha ni Terence, at walang ibang may hawak nito. Iniisip ko kung saang academy siya nanggaling. Hindi siya malakas, pero mahilig siyang palihim na umatake ng mga tao. Malas talaga ang swerte niya. Bamantong hininga si Terence at walang pidyaw na nagsimulang magnanakaw. Nasa loob ng storage bag sa baywang niya ang mga gamit ng lalaking nakaberdeng roba, kaya hindi na masyadong nahirapan si Terence. Hindi naman ganoon karami ang gamit sa loob, pero sapat na ang wood escape technique. Ang nakakalungkot lang ay hindi rin kumpleto ang wood escape technique na ito. Mayroong kabuoang 5 antas ng wood escape technique, ngunit 3 lamang ang naitala rito. Gayunpaman, kumpara sa nakaraang teknik ng paggalaw ng kidlat, medyo mahusay na ito. Noon, ang teknik ng paggalaw ng kidlat ay mayroon lamang 2 antas. Binuklat ni Terence ang mga pahina at itinago ito. Kung matututunan niya lang ito sa maikling panahon, hindi mag-aatubiling pag-ensayohin muna ito ni Terence. Tutal, sa ganitong kapaligiran, mas epektibo ang pagtakas sa kahoy kaysa sa pagtakas sa kidlat. Sayang nga lang at mas mahirap ang wood escape technique kaysa sa thunder escape technique. Aabutin ng kahit 1 o 2 araw para maging master ang unang level. Muling tumingin si Terence sa paligid ng bulaklak, ngunit wala siyang nakitang anumang kristal na apo ng buhay. Maaari kayang hindi sila lumitaw ng malalaki, kundi tumubo ng maliliit. Gayunpaman, hindi ba dapat ang tinatawag na kaugnay na spirit fire crystal ay lumaki kasama ng langit at lupang spirit fire? Bakit ito lilito ng mag-isa? Nang sumunod na panahon, partikular na hinanap ni Terence ang mga halamang gamot na may elemento ng apoy na bihirang lumitaw sa kagubatan. Naghukay siya ng mas malalim at natagpuan ang 2 kristal na may kasamang apoy ng buhay gaya ng inaasahan, kasama ang maraming bihirang halamang gamot. Sa kasamaang palad, hindi lahat ng malalim na paghuhukay ay nagbunga ng resulta. Ang ilang mga fire-type spirit herbs ay hindi kailangang malapit sa pinagmumula ng apoy. Kung sapat ang fire-type spirit energy, maaari silang lumaki. Sapat na ang init na inilalabas ng spirit fire ng langit at lupa. Ang paghahanap ng 3 kasamang kristal ng spirit fire sa maikling panahon ay medyo swerte na. Gayunpaman, ang 3 kristal na ito ay walang sinusunod na padron, lahat sila ay nasa 3 magkakaibang direksyon at hindi sumusunod sa iisang linya, na hindi naintindihan ni Terence. Senior Ghost, alam mo ba ang tungkol sa espiritual na apoy ng langit at lupa? Hindi maintindihan ni Terence, kaya tinanong niya ang bagay na iyon. Ayaw ni Terence na istorbohin ang bagay na iyon kung hindi naman ito mahalaga. Ang sirang watawat ng Pormasayon ay malapit ng magdulot ng paglihis ng chi, at marami siyang matatanggap na reklamo kung hindi niya ito babaguhin. Mahalaga ang apoy, ngunit wala ito kumpara sa buhay at kamatayan. Handa si Terence na pag-alitan. Langit at lupang espiritu ng apoy. Ito ba ang hinahanap mo?
Hindi nangyari ang inaasahang pagsaway, at tila medyo nagulat ang multo. Ang sumpaman ay lubos na nakalubog sa watawat ng space formation at wala nang pakialam sa iba pa, kaya hindi niya alam kung ano ang pinagdaanan ni Terence. Tama iyan. Senior Ghost, mayroon ka bang anumang pagkakaintindi tungkol sa espiritual na apoy ng langit at lupa? Nakahinga ng maluwag si Terence. Pag-iisipan ko. Napakabihira ng bagay na ito, kaya hindi ko ito maalala ng malinaw. Iyon ang sinabi ng Molditang iyon, pero hindi niya alam kung dahil ba iyon sa hindi niya matindaan o dahil sa ibang dahilan. Huwag kang mag-alala, dahan-dahan mong pag-iisipan. Hindi nagmamadali si Terence, nagpatuloy siya sa paghahanap habang nagsasalita. Ang espiritual na apoy ng langit at lupa ay itinuturing na isang bihirang bagay. Ang dahilan kung bakit ito tinatawag na espiritual na apoy ay dahil mayroon itong kaunting espiritualidad. Hindi ito mananatiling matatag at hindi mananatiling hindi gumagalaw. Sa halip, malayang gumagala ito sa loob ng isang partikular na lugar. Matagal na nag-isip ang malagim na nilalang bago dahan-daang nagsalita. Senior Ghost, ibig bang sabihin nito na ang mga companion life fire crystal ay mga individual na nilalang din na naglalakbay kasama ang espiritual na apoy ng langit at lupa? Kaya nga palang gumalaw ng mag-isa ang spirit fire ng langit at lupa. Hindi nakakapagtaka na wala sa iisang lugar ang mga kasamang kristal ng spirit fire. Biglang naintindihan ni Terence. Kung ang espiritual na apoy ng langit at lupa ay titigil sa isang lugar ng maikling panahon, wala nang anumang kasamang espiritual na kristal ng apoy, o sa halip, isa o dalawang espiritual na kristal ng apoy lamang ang lilito. Sa isang lugar lamang kung saan nananatili ng matagal ang espiritual na apoy ng langit at lupa magkakaroon ng maraming magkakaugnay na espiritual na kristal ng apoy. Nag-isip sandali ang kakilakilabot na bagay at nagpaliwanag. Senior Ghost, may paraan ba para mahanap ang lokasyon ng espiritual na apoy ng langit at lupa? Paulit-ulit siyang binalaan ni Jinmo at Roseanne na huwag isipin ang apoy, pero kahit hindi kunin ni Terence ang apoy, kailangan pa rin niyang kunin ang mga kristal na apoy. Ang lugar kung saan naroon ang espiritual na apoy ng langit at lupa ngayon ay malamang na ang lugar kung saan lumitaw ang maraming kasamang buhay na kristal ng apoy. Ito. Kung nandito lang ang ibong vermilion na iyon, magiging madali lang sana. Walang kapantay ang persepsyon ng kupol na iyon sa espiritual na apoy ng langit at lupa. Hindi pa kasama rito ang saklaw na ilang libong milya, kahit na 10 beses itong mas malaki, madali niya itong mararamdaman. Hindi direktang sumagot ang malademonyo, bagkus ay biglang binanggit ang kanyang kalaban, ang ibong vermilion. Senior Ghost, may masasabi ka bang kapaki-pakinabang? Naintindihan na ni Terence ngayon, malamang wala ng paraan para mahanap ang bagay na ito, at kailangan niyang umasa sa sarili niya. Lalo ka nang naiinip. Kung kaya mo naman, huwag mo nang hanapin ang matandang yan. Sa tingin mo ba handa akong mag-aksaya ng oras sa'yo? Nakakakilabot na tumawa ang multo. Sa totoo lang, may paraan pa rin. Hindi ko lang alam kung gagana ito. Senior Ghost, huwag mo kaming pag-alalahanin. Kung may paraan ka, sabihin mo lang. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak. Umalis ka na, wala akong oras para pag-isipan ka pa ng matagal. Kung ganoon katagal ka lang, gugulin mo na lang yan sa pag-aaral ng mga watawat ng space array. Sumanghal ng 2 beses ang kakilakilabot na bagay. Marahil ay hindi rin ito nasiyahan sa pananaliksik na nagawa sa panahong ito. Kahit hindi pa katagal mula nang makuha niya ang space array flag, nakakalungkot na wala pa rin siyang nagagawang progreso. Lalo na para sa isang array master na tulad niya, walang progreso na maituturing na regression. Opo, Senior Ghost, tulungan niyo po akong harapin ang maliit na bagay na ito at saka ko po ipagpatuloy ang pag-aaral ng space array flag. Hinimok ni Terence. Ang pamamaraang tinutukoy ko ay may kaugnayan din sa ibong vermilion. Maliban sa iyo, imposibleng gamitin ito ng iba dahil nangangailangan ito ng pagsasanib ng apoy ng pil ng kamalayan at ng tunay na apoy ng pil ng chi. 6,572. Tumigil sa pagsasalita ng kalokohan ang demonyong bagay na iyon. Ang ugnayan sa pagitan ng espiritual na apoy ng langit at lupa at iba pang apoy ay katulad ng sa isang pinuno at sa kanyang nasasakupan. Ang mga ordinaryong apoy ay automatikong mananatiling natutulog sa loob ng saklaw ng espiritual na apoy ng langit at lupa.
Sa makatuwid, kahit na maaaring gamitin ang mga ordinaryong apoy, hindi ka nila magagabayan sa lokasyon ng espiritual na apoy ng langit at lupa. Tanging ang mga apoy na mas mataas ang uri ang makapagpapaalam sa iyo ng pangkalahatang lokasyon ng espiritual na apoy ng langit at lupa sa pamamagitan ng mahinang resistensya. May katuturan yan. Senior Ghost, ang ibig mong sabihin ay kahit hindi pa umaabot ang pagsasama ng Pilfire sa antas ng espiritual na apoy ng langit at lupa, mayroon na itong kakayahang labanan ang espiritual na apoy ng langit at lupa, kaya maituturo nito ang lokasyon nito. Labis na nagulat si Terence. Hindi niya alam ang antas ng apoy ng pagpipino, ngunit naniniwala si Terence na kung wala ang espiritual na apoy, maaaring mangibabaw ang apoy ng pagpipino sa mundo ng apoy. Kung ang ugnayan sa pagitan ng spirit fire ng langit at lupa at ng mga ordinaryong apoy ay ugnayan ng isang pinuno at isang nasasakupan, kung gayon ang ugnayan sa pagitan ng spirit fire ng langit at lupa at ng pinagsanib na apoy ng alchemy ay ugnayan ng isang multo at ng kasalukuyang Asher Dragon. Posible lang yan, pero kung ang langit at lupang spirit fire dito ay masyadong mataas ang level at tuluyang nasusugpo ang apoy ng fusion alchemy, normal lang yan. Umiling ang kakilakilabot na bagay at nagpaliwanag ng may pag-aalinlangan. Subukan muna natin. Sinimulan ni Terence na pinuhin ang apoy, at tumaas ang init. Ang ikinagulat ni Terence ay ang bakas ng kamalayan sa loob nito ay tumugon. Ang dulo ng apoy ng pagpipino ay nagsimulang tumalon pataas at pababa, isang maliit na apoy ang umiindayog sa isang direksyon. Bagamat ang apoy ng pagpipino mismo ay walang anumang katalinuhan, mayroon itong bakas ng kamalayan ni Terence. Malinaw na nararamdaman ni Terence na may gusto siyang gawin gamit ang apoy ng pagpipino sa direksyong iyon. Senior Ghost, ito ba ang reaksyon ng espiritual na apoy ng langit at lupa? Nagliwanag ang mga mata ni Terence. Sa tingin ko, malalaman mo rin kapag nakita mo na mismo. Huwag mo akong abalahin kung walang importanteng bagay. Sa tuwing nasa kritikal na sandali ako ng aking pananaliksik, lagi mo akong binabagabag. Kaya walang progreso. Humagalpak ang kakilakilabot na bagay sa pagkadismaya. Kung gayon, titingnan ko muna, gawin mo ang gusto mo. Binuksan ni Terence ang kanyang lightning escape at tumakbo patungo sa direksyon ng refinement fire. Maya-maya, nakarating si Terence sa isang lambak. Ang ikinabahala ni Terence ay nakapunta na siya rito dati, pero wala siyang nakita. Gayunpaman, hindi na siya ginagabayan ng apoy ng tableta sa tamang direksyon. Nagbago na ito ng paggalaw pataas at pababa. Sa lohikal na pagsasalita, dapat dito ang lugar. Gayunpaman, wala siyang makitang kakaiba rito, maging sa kanyang mga mata o sa kanyang mga pandama. Makatuwirang sabihin na ang lugar kung saan matatagpuan ang espiritual na apoy ng langit at lupa ay dapat magkaroon ng mas mataas na temperatura kaysa sa ibang mga lugar. Gayunpaman, wala ito roon. Sa kabaligtaran, mas mababa ito kaysa sa ibang mga lugar. Tila naglalabas ng bahagyang lamig ang lambak na ito. Kayang may kakaiba sa ilalim ng lupa. Yumuko si Terence at tiningnan ang kanyang mga paa. Walang espesyal, pero dahil ang mga kristal ay nahukay lahat mula sa ilalim ng lupa, nahulaan ni Terence na maaaring may kung ano roon sa ilalim. Ibinaba ni Terence ang kanyang katawan at tinapik ang lupa, gamit ang purong chi para baligtarin ang mga bato at lupa. Pagkatapos ng ilang tama, isang kakaibang aura ang biglang lumitaw mula sa mga bato at lupa. Ang aura na ito ay malinaw na may nasusunog na pakiramdam ng apoy, ngunit kapag hindi ito hinawakan, ito ay parang malamig. Mas malapit si Terence kaya mas halata ang nararamdaman. Medyo kakaiba ang kanyang pakiramdam, hindi niya maintindihan kung bakit ito nangyayari. Ang kasamang spirit fire crystal ay walang katulad na pakiramdam. May tao rito. Bago pa man ito mapag-aralan pa ni Terence, 4 na lalaking nakamaskara ang sunod-sunod na lumitaw sa loob ng saklaw ng kanyang espiritu. Galing sila sa iba't ibang direksyon, ngunit ang kanilang patutunguhan ay malinaw na ang lambak. Hindi takot si Terence sa mga numero, pero hindi niya sila mapapatay kung hindi sila kikilos. Kung lahat ng darating ay mamamatay at siya na lang ang matitira, mapapahamak din ang paaralan ng Feyang at magiging kaaway ng lahat ng paaralan. Siguro lumabas na ang aura dito at nakaakit ng mga tao sa malapit. Kung gusto mong makakuha ng mas maraming magagandang bagay, bilasan mo. Biglang lumitaw muli ang malamulto.
Medyo naantig si Terence, alam niyang handa itong tumulong anumang oras, natatakot siyang maging masyadong abala sa pananaliksik para magambala. Senior Ghost, ngayon lang ako nagsimulang maghukay, paano ako nakaakit ng ganito karaming tao? Hindi ba't nagkataon lang naman ito? Naisip ni Terence kung gaano siya kaswert, kagagaling lang niya sa paggalaw, at may isang taong malapit sa kanya. Ibig sabihin, nagsisimula ng maging malas ang swerte mo, kaya kailangan mong maging mas maingat sa hinaharap. Kakaiba ang tawa ng kakilakilabot na bagay at ngumisi. Kung malas tayo, mahahanap pa rin natin ang lugar na ito. Kung suswertehin tayo, mabibili na lang ba natin lahat ng kristal ng espiritual na apoy? Ngumiti si Terence, hindi man lang naabala sa biro. Hindi alam ni Terence kung ano ang nasa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit siya ang unang nakahanap nito, ang iba ay hindi nakakuha ng bahagi. Maliban na lang kung mayroong malawak na lugar na may kasamang mga kristal na apoy ng buhay, maaari pa rin silang bigyan ni Terence ng ilan para sa kapakanan ng alyansa. Kung suswertehin ako, baka direkta kong mahukay ang espiritual na apoy ng langit at lupa. Patuloy na tumawa ang malademonyo, at hindi napigilan ni Terence na umirap. Kung talagang hinukay nila ang espiritual na apoy ng langit at lupa, mahirap sabihin kung sila ay mapalad o hindi. Kung hindi sila mag-iingat, maaaring lahat sila ay masunog hanggang maging abo ng espiritual na apoy ng langit at lupa. Ang kanilang swerte ay magiging kasuklam-suklam sa langit. Hindi sila nalalayo sa isa't isa, at ilang segundo lang ang layo para sa isang mountain opening cultivator, wala na talagang masyadong oras si Terence. Binilisan ni Terence ang paghuhukay at ipinadala ang lahat ng kanyang purong chi sa butas. Ang mga piraso ng lupa at bato ay itinapon, at ang init na nababalot ng malamig na hangin ay lalong lumilinaw. Hindi naman ganoon kalamag ang hangin sa labas, pero nakakatakot ang init sa loob. Hindi komportable si Terence nang tamaan siya ng malamig na hangin. Kung nasa yugto siya ng profound, baka nasaktan na siya. Di nagtagal, naghukay si Terence ng 10 metrong lalim na butas sa lupa, ngunit wala siyang nakita. Lalo lamang lumakas ang kakaibang lamig ng hangin. Nang makitang papalapit na sila, walang nagawa si Terence kundi huminto at tumabi. Ang malamig na hangin sa hukay ay pumilan lang na sa langit na parang solido, na bumubuo ng isang puting silindro. Imposibleng isipin na makikita ng mga tao sa malapit ang kababalaghang ito mula sa malayo. Hindi naman sa natatakot si Terence sa mga taong ito, kundi natatakot siya na kung magpapatuloy sila sa paghuhukay, mas lalo silang mag-iingay. Kung parang bulkang sumasabog, lahat sila ay mamamatay. Nakatatanda kong kapatid, masyado kang magalang. Ikaw ba ang may kagagawa ng pangyayaring ito? Ang unang dumating ay isang estudyanteng nakaberde. Medyo magalang ang tono niya habang ikinukuyom niya ang mga kamay bilang pagbati. Siguro nga. Naghukay lang ako ng butas at hinukay ko itong butas na ito. Casual din na ikinuyom ni Terence ang kanyang mga kamao, maganda ang impresyon niya sa lalaki. 6,573. Hindi ko alam kung saan nabuo itong malamig na chi, wala namang problema sa kuya ko kung dito ako titira, di ba? Magalang na tanong ng lalaking nakaberde. Walang pakialam si Terence, tumango lang siya at gumawa ng casual na senyales. Sunod-sunod ding dumating ang 3 pang tao, ngunit walang nagsalita. Nag-ingat silang lahat at sama-samang pinagmasdan ang puting malamig na hangin. Walang pakialam si Terence habang tahimik na nakatingin sa white chi. Ang puting malamig na hangin ay parang bukal sa simula, ngunit unti-unting nawala. Kalmadong naglakad si Terence papunta sa gilid ng butas. Medyo nag-atubili ang 4 bago pumasok din sa butas. Hindi naman sila mukhang wala sa lugar sa unang tingin, pero alam ni Terence na magsisimula silang maglaban kung gagawa sila ng kahit kaunting galaw. Nakatatanda kong kapatid, may nakita ka ba? Mahinhit magalang pa rin ang dating ng lalaking nakadamit asul. Hindi pa. Mukhang kailangan pa nating ituloy ang paghuhukay. Sumilip si Terence sa butas, wala ni isang palatandaan. Bakit hindi na lang tayo magtulungan? Mas mabilis yan. Biglang nagsalita ang isa pang lalaking nakaitim sa malalim na boses. Para sa kanila, ito ay isang magandang pagkakataon upang lantaran na makialam sa bagay na ito. Hanggat tumutulong ang ilan sa kanila, anumang matutuklasan nila sa hinaharap ay natural na maibabahagi nila. Kung gusto mong tumulong, tumulong ka. Nagkibit balikat si Terence, na parang hindi niya napansin ang masamang balak ng lalaki.
Wala namang pakialam si Terence, bibigyan niya ng mukha ang alliance, at wala rin siyang pakialam kung bibigyan niya sila ng mukha. Siyempre, nakakahiya kung gagawa ng anumang katawa-tawa ang mga taong ito. Hindi masyadong inisip ni Terence ang apat na simpleng mountain opening cultivator, ang pag-aalaga sa kanila ay napakadali lang. Teka, linawin muna natin ang lahat para maiwasan ang hindi kinakailangang gulo. Biglang ibinuka ng lalaking nakaberde ang kanyang bibig at pinahinto ang ibang mga taong gustong maghukay ng butas. Sandali na tumigil ang galaw ng lalaking nakaitim. Lumingon siya para tingnan ang lalaking nakaberde, ngunit hindi nito ipinahayag ang kanyang opinyon. Ikwento mo nga sa akin. Hindi sumagot si Terence at tumingin sa lalaking nakaberde. 5 na kami ngayon, pero sa pagkakaalam ko, may hindi bababa sa 15 tao na ang nakapasok sa Forbidden Zone na ito. Kaya, iminumungkahi ko na kung may ibang darating mamaya, hindi na sila maaaring sumali. Mayroon ba kayong problema rito? Tumingin ang lalaking nakaberde sa 4 na tao, kasama na si Terence. Walang problema. Ang lalaking nakaitim ang unang tumango. Ito ay kapaki-pakinabang para sa kanila, kaya walang dahilan para hindi sumang-ayon. Ang pagtutulungan nilang 5 ay sapat na upang harapin ang mga hamon ng mga taong sumunod. Bagamat 10 tao pa rin sa teorya, halos wala ng posibilidad na lumitaw ng magkakasama ang 10 taong ito. Tumanggaw si Terence bilang pagsang-ayon matapos makitang walang pagtutol ang iba. Magaling, kung gayon, magpatuloy na tayo. Ang nakatatandang kapatid na ito ang unang nakatuklas sa lugar na ito, at siya rin ang naghukay ng unang hukay. Kaya, ano man ang nasa ilalim, siya ang may prioridad na pumili at may mas karapatang ipamahagi. Ano ang iniisip ng lahat? Tumanggaw ang lalaking nakaberde at itinuro si Terence. Medyo nagulat si Terence, hindi niya inakalang magiging ganito kabait ang lalaki. Hahaha. Walang mabuting intensyon ang batang yan. Gusto kanyang itulak palabas para maging pinuno. Matapos niyang masiguro ang sarili niyang interes, gusto niyang makuha mo ang atensyon ng lahat para maihanda niya ang pundasyon para sa ating pagtutulungan at pakikitungo sa iyo mamaya. Kakaiba ang tawa ng nakakatakot na bagay. Maganda ang impresyon ni Terence sa lalaki noon, pero parang hindi ito mabuting tao. Paano natin ito dapat ipamahagi? Tumingin ang lalaking nakaitim kay Terence at walang pakialam na tinanong ang lalaking nakaberde. 5 kami sa kabuuan. Karaniwan, bawat isa sa amin ay makakakuha ng 20% ng ani. Ngayong natuklasan na ng nakatatandang kapatid na ito ang lugar na ito, bawat isa sa amin ay kukuha ng 5% ng aming 20% at ibibigay ito sa kanya. Sa ganitong paraan, ang nakatatandang kapatid na ito ay makakakuha ng 40% ng ani. Ayos lang ba? Tila normal lang ang pamamahagi ng lalaking nakaberde, ngunit ang kanyang arbitraryong desisyon ay medyo nakapagparamdam ng pagkailang sa mga tao. Hindi natuwa si Terence tungkol dito, ngunit mas lalong natuwa ang iba. Wala silang makitang mali sa lalaking nakaberde, kaya hindi na lang sila nagsalita. Dahil walang nagsasalita, ituturing ko na lang itong isang tahimik na kasunduan. Medyo limitado ang oras, kaya paano kung magkasundo na lang tayo dito? Muling tumingin sa paligid ang lalaking nakaberde at nagdesisyon. Walang sinabi ang tatlo pa, pero lahat sila ay tumingin kay Terence. Siyempre, ayaw nilang makita kung kontento si Terence, pero gusto nilang makita kung talagang nang-ahas si Terence na kumuha ng 40%. Hanggat tumatango si Terence, malamang ay plano ng tatlo na patayin siya at nakawin ang kanyang kayamanan. Hindi ba't medyo hindi naaangkop para sa isang tao na kumuha ng 40%? Nagtanong ang lalaking nakaitim, nakitang walang sasabihin si Terence. Kung 15% lang ang kinuha ni Terence kaysa sa iba, matatanggap ito ng lalaking nakaitim, pero ayon sa lalaking nakaberde, doble ang kinuha ni Terence. Hindi niya ito matatanggap. Hindi nga ito angkop. May problema talaga sa 40%. Huwag na nating pag-usapan ang hindi pagkakasundo ng lahat, kahit ako ay hindi sang-ayon. Sabi ni Terence habang ikinakaway ang kanyang kamay. Haha, napakamapagkumbaba mo. Dahil ganoon nga, hindi ka namin aawayin ng masama.
Paano kung may makita pa kaming iba dyan sa baba, bibigyan kita muna ng 5%, at pagkatapos ay hahatiin ng pantay ang natitira sa ating 5. Ano sa tingin mo? Naisip ng lalaking nakaitim na natatakot si Terence at labis na ipinagmamalaki habang pinagdedesisyonan niya ang plano ng pamamahagi. Para sa kanya, sapat na ang pagpapahintulot kay Terence na kumuha ng karagdagang 5%. Kung hindi siya kontento, hahatiin nila ito sa kanilang 4. Nakatatanda kong kapatid, kung mayroon kang anumang ideya, maaari mo munang sabihin sa akin. Alam ng lalaking nakaberde na hindi sasang-ayon si Terence sa planong ito, kaya hindi niya pinansin ang lalaking nakaitim at direktang tinanong si Terence. Sa tingin ko hindi mo na kailangang tumulong. Alang-alang sa alyansa ng mga paaralan, bibigyan kita ng 10% ng mga bagay pagkatapos kung mahanap ang mga ito. Bahagyang ngumiti si Terence, ang kanyang mga mata ay puno ng pangungutya sa ilalim ng maskara. Akala ba talaga niya ay isa siyang mahusay na tao? Malapit nang maubos ang huling pasensya ni Terence. Plano sana niyang bigyan sila ng 40% bilang paliwanag sa alliance, pero dahil ayaw nila nito, hindi na niya kailangan ang regalo. How. May problema ba sa utak ng lalaking ito? Sino ba siya sa akala niya? Isang eksperto sa entablado na nakakagulat. Nakahanap ka lang ng lugar tapos ang lakas ng loob mong sabihing 70%. Tumawa sa galit ang lalaking nakaitim. Hindi na niya hinintay ang kahit sino na magsalita at agad na lumabas, itinuro si Terence at sumigaw. Walang sinabi ang tatlo pa, kasama na ang lalaking nakaberde, pero hindi nila namamalayang napalingon sila kay Terence, ang kanilang mga matang hindi maganda ang dating. Lalo na ang sagot ng lalaking nakaberde, si Terence, ay talagang hindi niya inaasahan, pero mas maganda pa pala ang epekto kaysa sa inaasahan. Hindi na nila kailangang maghintay pa para sa pamamahagi mamaya, maaari na silang magtulungan para patayin si Terence ngayon at maalis ang isang kakumpetensya. 6,574. Sa totoo lang, ito ang plano ng mga lalaking ito sa kanilang mga puso. Kahit ano pa man ang nasa hukay, kahit isang tao lang ang mabawasan para ipamahagi ito, mas marami pa ang makukuha nila. Ha! Mabuti naman kung may utak ka. Sayang nga lang, wala ka niyan. Tumawa ng mahina si Terence, may bahid ng pangungutya sa boses niya. Hindi ko na matiis. Sama-sama tayong sumalakay at patayin ang walang kwentang pilyong ito. Pagkatapos niyan, magtutulungan tayo para hatiin ng pantay ang mga nasamsam. Habang nagsasalita ang lalaking nakaitim, sinimulan niyang tipunin ang tunay na chi sa kanyang mga kamay, handang maglunsad ng isang atake. Nagtinginan ng tatlo pa at tumango. Isang simpleng alyansa ang nabuo. Huwag kayong magkamali ng intindi, hindi ko sinasabing wala siyang utak. Ang sinasabi ko lang ay lahat kayo ay walang utak. Kung ako sa inyo, hindi ako makikialam. Panliligaw lang yan kay kamatayan. Tila hindi nakita ni Terence ang kanilang balak na pumatay habang patuloy niya silang hinihikayat. Patayin mo siya. Malamig na umiling ang lalaking nakaitim at ayaw nang mag-aksaya ng oras kay Terence. Sa paningin niya, para ng patay na tao si Terence. Ang mga makakapasok sa rehiyong ito ng bundok ay pawang mga piling tao mula sa iba't ibang pangunahing akademya. Halos pare-pareho ang lakas ng lahat, at kahit na may agwat, tiyak na hindi ito masyadong malaki. Isa laban sa marami, karamihan ay kailangang lumuhod. Para sa kanila, pagod na si Terence na mabuhay sa pamamagitan ng pag-uudyok sa 4 na iba pa ng mayabang. Bago pa matapos ng lalaking nakaitim ang kanyang sasabihin, ang lalaking nakaberde ang unang kumilos. Tila maalalahanin kay Terence ang lalaking nakaberde, pero parang nagkukunwari lang siya. Agad na kumilos ang tatlo pa. Sa isang iglap na puno ng chi ang hangin, at kumislap ang mga espada at kutsilyo. Agad na nasa gitna ng bagyo si Terence, na parang mapupunit siya anumang oras. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, 12-dosenang makakapal na arko ng kidlat ang lumitaw mula sa manipis na hangin, na bumabalot sa 4 na umaatake kay Terence. Simula nang makagawa ng kidlat ang mga selula ni Terence, ang lakas ng kidlat na nabuo ng kanyang purong chi ay tumaas ng malaki.
Matapos malampasan ang yugto ng pagbukas ng bundok, muli itong nagkaroon ng mataas na antas ng pagtalon. Hindi naman kalabisan kung sasabihin kong ang mga kidlat na kayang basta-basta ni Terence ihagis ngayon ay hindi mas mahina kaysa sa mga kidlat na kapigatian ng isang profound stage. Kung walang anumang depensa, ang mga taong ito ay malamang napaso sa labas at masungit sa loob. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, sumuko na silang apat sa pag-atake at sinimulang harangan ang mga kidlat ni Terence gamit ang kanilang buong lakas. Ang mga nagsasanay ng kidlat ang pinakamalaking sakit ng ulo. Kung alam lang niya na si Terence ay isang nagsasanay ng kidlat, hindi sana siya tumutol sa plano niya. Matapos ang matinding kahirapang harangan ng 12 ng mga arko ng kidlat, hindi na nakapagpahinga ang apat nang bigla nilang maramdaman ang biglaang pagbaba ng temperatura sa kanilang paligid. Ang mga tipak ng nyebe ay sumasayaw sa hangin, at nabubuo ang yelo at hamog na nagyelo. Dapat malaman ng isang tao na ito ay isang natural na ipinagbabawal na lugar na nabuo ng langit at lupang espiritu ng apoy. Napakataas ng pangkalahatang temperatura. Hindi ka panipaniwala na mangyayari ang ganitong sitwasyon. Bagamat ang malamig na chi na tumagas mula sa butas ay malamig din na chi, tiyak na hindi ito haantong sa kasalukuyang sitwasyon. Bukod dito, matagal nang nawala ang malamig na chi. Puwersa ng saber. Bulalas ng isa sa kanila, naalala ang galaw ni Terence. Isang tao mula sa Divine Refining College. Sumulyap si Terence sa lalaki. Nakilala niya ang Blade Force, kaya malamang kilala niya si Leng Rufeng, pero hindi ito kaibigan ni Leng Rufeng. Dahil sa personalidad ni Leng Rufeng, wala siyang naging kaibigan bago niya nakilala si Terence. Kaya nahulaan ni Terence na ito ang kaaway ni Leng Rufeng, at sa hindi malamang dahilan, nakita niya si Leng Rufeng na kumikilos. Tumigil ka. Mag-usap tayo ulit. Biglang sumigaw ang lalaking nakaberde habang mabilis na umatras. Hindi niya alam kung anong paraan ang ginamit niya, ngunit nagawa niyang makatakas mula sa saklaw ng pag-atake ni Terence pagkatapos ng ilang pagliko. Ang saber chi na sumabog na ay hindi nagdulot ng anumang pinsala sa lalaking nakaberde, ngunit ang tatlong iba pa ay medyo nagalit. Bahagyang nasugatan pa rin sila matapos itong labanan ng buong lakas. Ano ang gusto mong sabihin? Sumulyap si Terence sa lalaking nakaberde at binawi ang kanyang espada. Ayaw niyang patayin silang apat. Sang-ayon ako sa plano ng nakatatandang kapatid na lalaki sa pamamahagi. Paano kung gawin natin ito? Napakabilis ng pagpapalit ng damit ng lalaking nakaasol kaya't nagulat ang mga tao. Para matanggap ang ganitong kahirap na mga kondisyon, may natuklasan kaya ang lalaking nakaberdeng damit na ito. Anong sinasabi mo? Kahit pumayag ka, hinding-hindi tayo magkakasundo. Malamig na sumangot ang lalaking nakaitim at agad na nagpahayag ng kanyang pagtutol. Nakakagulat ang lakas ni Terence, pero may kutob pa rin siya. Natural lang na hindi niya ito tatanggapin. 10% para sa apat na tao, at si Terence lang. Akala ba niya mga pulubi sila? Tumawa ng mahina ang lalaking nakaberde at umatras ng ilang hakbang, ipinapahiwatig na hindi na siya sasali sa laban. Kung gusto pa ng lalaking nakaitim na ituloy ang pakikipaglaban kay Terence, hindi niya ito pipigilan. Bahagyang ngumiti si Terence. Napakaarte talaga ng lalaking nakaberde. May balak ba siyang umupo sa bundok at manood? Malamang ay makikinabang siya sa mga nangyari matapos masugitan sina Terence at ang tatlo. Anong masasabi ninyong dalawa? Gusto ba ninyong magkasundo sa kahihiyan, o gusto ninyong magkusa? Sumanghal ang lalaking nakaitim at hindi pinansin ang lalaking nakaberde. Humarap siya sa dalawa pa at nagtanong, patayin ninyo ang maliit na pilyong ito at hahatiin namin ito ng pantay sa ating tatlo. Tungkol naman sa mga walang tapang na tulisang iyon, hayaan na lang ninyo sila. Nag-alangan ang dalawa noong una, total, nakakagulat ang lakas ni Terence, at isa pa nga siyang practitioner ng elemento ng kidlat. Magiging mahirap siyang harapin. Gayunpaman, nang sabihin iyon ng lalaking nakaitim, agad silang natukso. Halos doble ang bilang ng 3 tao kumpara sa 5 tao. Walang dahilan para tumanggi. May tiwala ka ba? Nagkatinginan ang 2 lalaki, at isa sa kanila ang nagtanong sa lalaking nakaitim sa malalim na boses. 3 laban sa 1, kailangan ko bang maging kumpiyansa?
Malamig na tumawa ang lalaking nakaitim habang nakatingin kay Terence, ang kanyang mga mata ay nanlalamig. Para magamit ko ang kayamanang ito, maituturing kang may kakayahan. Isang karangalan ang mamatay sa aking mga kamay. Muntik mo na akong matakot nang sabihin mo yan. Kung kasing lakas lang ng bibig mo ang lakas mo, siguradong wala kang talo. Wala itong pakialam si Terence, pero alerto siya, tila may kinukuhang kayamanan ang lalaking nakaitim. Hindi ko alam kung wala siyang talo o hindi, pero higit pa siya sa sapat para harapin ka. Tumawa ng mapangasar ang lalaking nakaitim at ibinalik ang kamay, sabay itinapon ang 5 singsing na pilak. Hindi direktang inatake ng 5 singsing na pilak si Terence, kundi nagbanggaan sila sa ere, na lumikha ng malinaw na tunog ng kalansing. Pagkatapos ay kumalat ang mga ito sa lahat ng direksyon, pinalibutan si Terence. Ang ganda ng boses mo. Hindi mo naman iniisip na kantahin ang kantang Five Rings o kung ano paman, di ba? Hindi siya na-alerto ng Jade Space, kaya hindi masyadong nag-alala si Terence. Kung maganda ito, dapat makinig ka pa. Natatakot ako na hindi mo na ito maririnig sa hinaharap. Hindi alam ng lalaking nakaitim kung ano ang kanta ng 5 singsing, pero hindi mahalaga iyon. Para sa kanya, mamamatay si Terence. Tumawa ng mahina ang lalaking nakaitim at ikinumpas ang kanyang mga braso. Agad na pinagdugtong ng manipis na mga hibla ng tunay na enerhiya ang 5 singsing sa pagitan ng kanyang 10 daliri. Sa ilalim ng kontrol ng kanyang purong chi, ang 5 singsing ay mas mabilis na gumalaw. Sa isang iglap, si Terence ay napalibutan ng isang patong ng pilak na liwanag. 6,575. Nakakatuwa naman ito. Medyo nagulat si Terence. Habang lumalakas ang pilak na liwanag, ang purong chi sa katawan ni Terence ay nagsimulang tumigil at hindi na makadaloy ng maayos. Hindi lang iyon, ang dantian ni Terence ay pinigilan din ng isang di nakikitang presyon, at ang kanyang chi ay hindi makaalis sa kanyang dantian. Ang natitirang chi sa kanyang mga meridian ay hindi na maaaring dumaloy ng walang suporta. Dahil dyan, hindi man lang magawa ni Terence ang mga simpleng galaw, lalo na ang pag-activate ng kanyang mga skills. Medyo interesante lang. Huwag kang mag-alala, marami pa ring interesante. Malamig na tumawa ang lalaking nakaitim at tumingin kay Terence ng may awa. Hindi alam ng dalawa pa ang nangyari, kaya nanatiling tahimik sila at nanood mula sa gilid. Kayong dalawa, umakyat kayo at patayin siya. Ngayong tuluyan na niyang nawala ang kanyang tunay na enerhiya, maaari na ninyong ilunsad ang inyong mga pag-atake sa labas ng light circle at patayin ang B** na ito sa loob ng ilang segundo. Nagbigay ng utos ang lalaking nakaitim sa dalawa pa, sinenyasan silang kumilos. Pagkatapos niyang magsalita, walang malay na sumulyap ang lalaking nakaitim sa lalaking nakaberde, na para bang may binabantayan ito laban sa kanya. Naghihinala na ang dalawa pa, pero inatake pa rin nila si Terence nang walang pag-aalinlangan. Hindi nakakapagtaka na kinailangang humingi ng tulong ang lalaking nakaitim. Tila ang 5 singsing ay isa lamang kasangkapang pansuporta at walang anumang kapangyarihang umatake. Kailangang kontrolin ng lalaking nakaitim ang singsing, kaya hindi niya ito magagawa ng mag-isa. Kaya naman kailangan niya ng ibang tao para wakasan ang buhay ni Terence. Dahil naiintindihan ito ni Terence, na naiintindihan din ito ng dalawa niyang katulong. Hindi direktang magagamit ng lalaking itim ang bagay na ito laban sa kanila, kaya hindi nila kailangang mag-alala na baka masunog ng lalaking nakaitim ang tulay pagkatapos tumawid sa ilog. Sa kasamaang palad, minamaliit pa rin ng lalaking nakaitim si Terence. Hindi naman malaking bagay kay Terence ang pagkawala ng kanyang purong enerhiya. Ang kanyang espiritual na pandama ay kasing lakas din, hindi mas mababa kaysa sa purong enerhiya. Huwag mong kalimutan na sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, umasa siya sa kanyang espiritual na pandama para umangat sa antas. Inihagis ni Terence ang 3 pale fire vortex sa 3 men in black, at sa isang iglap, ang kanilang mga essence spirit ay marahas na winasak ng isang napakalaking puwersa. Mabuti na lang at binigyang halaga ng Mystic Class C area ang pagsasanay ng Spirit Sense, at ang 3 ito ay mga piling estudyante.
Bagamat hindi ganoon kalakas ang kanilang mga espiritu, lahat sila ay may mga spirit defense items, kaya hindi gumana ng ilang panahon ang spirit attack ni Terence. Isang banal na pag-atake ng pandama. Sabay na sumigaw ang dalawang handang umatake. Bagamat gumamit sila ng mga bagay para harangan ang atake ni Terence, hindi permanente ang mga bagay na iyon. Mabilis silang natupok ng apoy. Hindi nagulat ang lalaking nakaitim, masaya siya. Nakita na niya si Terence bilang isang patay na tao, kaya habang dumarami ang magagandang bagay na mayroon si Terence, mas marami rin siyang makukuha. Isa itong Divine Sense Attack skill. Bihira ito kahit sa mahiwagang karagatan, at ngayon lang nila narinig ang ganito kalakas na nilalang. Ang karaniwan at popular na mga pag-atake sa espiritual na pandama ay mga banggaan ng espiritual na pandama at mga katulad nito, ngunit hindi sila kapantay ng espiritual na pandama na ito na may apoy na parang Pildores. Bilisan mo, patayin mo siya. Hindi magtatagal ang lalaking ito. Pinigilan ng lalaking nakaitim ang tuwa sa kanyang puso at sumigaw ng malakas, inutusan ng dalawang lalaki na magpatuloy sa pag-atake. Kahit gaano pa kalakas ang atake ng Spirit Sense, wala itong silbi kung hindi nito masasaktan si Terence sa ngayon. Kung hindi gagamit ng purong chi, ang depensa ni Terence ay lubos na mababawasan. Maaari niyang gamitin ang pagkakataong ito para patayin ito. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ng dalawang katulong at sabay na tumango. Patuloy silang gumamit ng mga props upang labanan ang atake ng espiritual na kamalayan, at ang bilis ng mga kasanayan sa martial sa kanilang mga kamay ay bumilis din ng kaunti. Bahagyang ngumiti si Terence, hindi pinansin ang kanilang mga atake. Kahit hindi niya magamit ang kanyang purong chi, ang katawan ni Terence ay hindi kayang gamitin ng mga taong ito. Malinaw na hindi rin magaling sa mga ataking pangmalayo ang dalawang katulong kaya hindi sila gaanong banta kay Terence. Gumamit si Terence ng mga micro-step na parang paro-paro habang kinontrol niya ang fire vortex, sumasabog ang lakas ng kanyang katawan at niyanig ang light ring ng lalaki. Ang mga butterfly micro-step ay hindi nangangailangan ng chi, ito ay isang teknik na nagpapalakas ng katawan, at natutunan ito ni Terence sa normal na mundo. Tanging ang sukdulang bersyon ng mga butterfly micro-step ang nangangailangan ng chi, at ang limang singsing ay halos walang pisikal na limitasyon. Patayin ang batang walang hiya na ito. Huwag mo siyang bigyan ng pagkakataong lumaban. Nagulat ang lalaking nakaitim. Umabot na sa puntong kailangan na nilang lumaban hanggang kamatayan. Kung makakatakas si Terence ngayon, ano kaya ang kahihinatnan nito? Ang pag-iisip pa lang ay nakakapangilabot na. Kapag malaya na si Terence at magamit na niya ang kanyang purong enerhiya, magiging madali na lang ang pakikitungo sa kanila. Lumaban ka. Sa tingin mo ba lumalaban ako? Lumalaban lang ako kapag may kalamangan ka. May kalamangan ka na ba ngayon? Malamig na tumawa si Terence at hinaranggan ang mga atake ng dalawang katulong. Sino ka? Nawalan ng kontrol ang lalaking nakaitim, ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng isang weirdong tulad ni Terence. Ang kanyang zinki, espiritual na pandama, at pisikal na katawan ay pawang napakalakas. Tila wala siyang anumang pagkukulang. Isa lamang siyang halimaw. Hindi mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga ay maling tao ang pinukaw mo. Walang pakialam na sabi ni Terence, hindi nagmamadaling umalis sa liwanag. Ang lalaking nakaitim ay pinagpapawisan na ng husto sa ilalim ng kanyang maskara. Hindi niya akalain na makakatagpo siya ng ganitong nilalang. Ayaw nang makipaglaro ni Terence sa lalaki, nagpadala siya ng ilang kidlat papunta sa limang singsing. Ito ang kapangyarihan ng kidlat na nalilikha ng mga selula ni Terence, kaya hindi ito nalilitahan ng chi. Gayunpaman, kung wala ang chi, ang kapangyarihan nito ay lubos na hangina. Nanginig ang katawan ng lalaking nakaitim na damit. Bagamat ang arko ng kidlat ay dumapo sa limang singsing ng liwanag, siya ay malapit na konektado sa mga singsing. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, muntik na siyang makuryent at matamba, ang buong katawan niya ay parang manhid. Paano ito naging posible? Paano mo pa rin magagamit ang martial arts? Bulalas ng lalaking nakaitim, tuluyang nawala sa kanyang kahinahunan. Talagang tinakot siya ng pagganap ni Terence.
Nakita ng dalawa pa si Terence na casual na nagpakawalan ng arko ng kidlat at tumalikod para tumakbo ng walang imak. Malapit nang masira ang kanilang espiritual na pandama, at tila hindi nakasara ang purong enerhiya ni Terence. Bakit hindi sila tumakbo? Gusto ba nilang manatili at mamatay kasama ang lalaking nakaitim? Hindi mo kailangang matakot. Hindi ito isang teknik sa martial art na pinapagana ng tunay na enerhiya. Sa katunayan, ang aking tunay na enerhiya ay limitado pa rin. Nakangiting paliwanag ni Terence. Nagsasabi siya ng totoo, pero walang naniwala sa kanya. Ang lalaking nakaitim ay isa ring mapagpasyang tao. Nang mapagtanto niyang hindi tama ang sitwasyon, upang lumaban para sa pagkakataong makatakas, direkta niyang ginamit ang mga paghihigpit sa mga singsing at sinira ang 5 mahahalagang singsing. Boom! Sumabog ng sabay-sabay ang 5 singsing, at iisa lang ang tunog. Bagamat isa lamang itong control type prop, nang kusang masira ito, napakalakas pa rin ang kapangyarihan nito. Kasabay nito, hindi man lang tiningnan ng lalaking nakaitim ang resulta ng pagsabog. Lumingon siya at hinabol ang isa sa 2 lalaki, na nag-iwan ng bakas ng usok sa likuran niya. 6,576. Sa teorya, kung tatakbo silang 3 ng magkakahiwalay, natural na pinakamataas ang magiging antas ng tagumpay. Gayunpaman, ang ginawa ng lalaking nakaitim ay ang eksaktong kabaligtaran at hinabol ang isa sa kanyang mga kasama. Ang kanyang layunin ay halata. Mula sa pananaw ng lalaking nakaitim, kung maghihiwalay silang 3, tiyak na hahabulin siya ni Terence. Tutal, siya naman ang target ni Terence. Magmumukha lang yan na inaakit ng lalaking nakaitim si Terence habang ang dalawa naman ay tumatakbo para sa kanilang buhay, hindi siya gagawa ng isang bagay na makakabuti sa iba at makakasama sa sarili. Napakabilis ng lalaking nakaitim, at sa isang kisap mata, naiwan niya ang mga humahabol sa kanya. Katulad ito ng pagdudulot ng gulo kay Terence, malamang nahaharapin muna ni Terence ang mga taong nasa likuran niya na magbibigay ng pagkakataon sa lalaking nakaitim na makatakas. Sayang naman ang 5 singsing na ito. Umiling si Terence at naglakad palabas ng alikabok. Interesado si Terence sa Soul Master na may 5 singsing na ito, hindi niya inakalang ang Man in Black ay magiging ganoon ka-determinado na sirain ang sarili para makatakas. Walang pakialam si Terence sa pagkahati nilang 3 sa 2. Wala sa mga lalaking ito ang wood escape technique, kaya biro lang ang makipagsabayan sa kanya sa bilis. Sa isang iglap, naabutan ni Terence ang Man in Black at naglabas ng isang mabangis na apoy na bagwa palm. Sa mga bundok na nabuo ng espiritual na apoy ng langit at lupa, ang mga kasanayang uri ng apoy ay natural na mapapahusay sa isang tiyak na antas, kaya ang palad na ito ay mas malakas kaysa karaniwan. Nabigla ang lalaking nakaitim. Napakaraming hindi inaasahang bagay ngayon. Kung magpapatuloy ito, magugulat siya dahil sa nakasanayan. Ang marahas na apoy ay bumangga patungo sa lalaking nakaitim, ngunit may kakaibang nangyari. Biglang lumitaw ang isang patong ng liwanag, na humaharang sa lahat ng apoy. Hindi nagulat si Terence, maganda naman ang ika-5 singsing ng lalaki, kung tutuusin, at hindi nakakagulat na mayroon pa siyang ilang iba pang makapangyarihang kagamitan. Magiging kakaiba kung mamamatay siya agad. Matapos harangan ng isang mabangis na apoy na nasa palad ng 8 trigram para sa lalaking nakaitim, ang lamad ng liwanag ay nagpakawala ng isang malinaw na tunog ng pagputok at naging mga piraso ng liwanag, na lumipad sa hangin at naglaho. Tumigil. Inaamin kong talo ako. Wasak ang puso ng lalaking nakaitim, at hindi niya maiwasang magmakaawa. Sa pagkakataong ito, talagang natatakot at nagsisisi siya. Hindi ordinaryong bagay ang kanyang defensive light film. Kaya nitong tiisin ang isang full force na atake mula sa isang early stage Earth Creation Realm Cultivator. Kung ito ay isang atake mula sa isang Mountain Opening Cultivator, kaya nitong harangan ng hindi bababa sa 8 hanggang 10 beses, ngunit winasak ito ng casual na atake ni Terence. Gaano ba ito kalakas? Sa sobrang takot ng lalaking nakaitim, muntik na siyang umiyak. Ito ba ang pagbubukas ng bundok? Paano niya maipapakita ang mga teknik sa pakikipaglaban na parang pagbubukas ng lupa? Anong klaseng pag-iral ang pinukaw niya?
Kung alam lang niya noon, susundan sana niya ang lalaking nakaberdeng damit, ang matalinong tao ay sumusunod sa mga pangyayari. Sa kasamaang palad, walang gamot para sa panghihinayang sa mundong ito. Kahit papagsisihan ito ng lalaking nakaitim hanggang sa puntong maging berde ang kanyang mga bituka, wala itong silbi sa kasalukuyang sitwasyon. Huli na ang lahat. Malamig na boses ni Terence ang narinig ng lalaki. Naramdaman niya ang walang katapusang apoy na bumubuho sa kanyang katawan, at ang init ay agad na nagpasiklab sa lahat ng kanyang meridian. Gusto mong gamitin ang talisman sa teleportasyon para makatakas. May pagkakataon pa sana kung ginamit mo ito kanina, pero huli na ang lahat. Itinabi ni Terence ang storage bag ng lalaki at kinuha ang anting-anting mula sa kamay nito. Nang sabihin ng lalaking nakaitim na inamin niya ang kanyang pagkatalo, gusto niya sanang mag-atubiling maghintay ng oras para magamit niya ang talisman sa teleportasyon para makatakas. Sa huli, hindi niya ito nagawang paginahin kahit na sa kanyang pagkamatay. Ang dalawa pang katulong na hindi nakatakbo ng malayo ay natakot ng husto. Nang nag-aaway sina Terence at ang lalaking nakaitim, nailabas na nila ang kanilang mga talisman sa pag-teleport. Matapos patayin ni Terence ang lalaking nakaitim, agad nilang ginamit ang mga talisman, sa takot na baka sumunod sila sa yapot ng lalaki. Hindi naman sa hindi nakita ni Terence ang ginagawa nila, sa katunayan, hindi lang silang dalawa ang naghahandang tumakbo, ang lalaking nakaberde ay nakalabas din ng isang talisman para sa teleportasyon. Naunawaan ng lalaking nakaberde na nagplano na siya laban kay Terence dati, at dahil nakita niya kung paano pinatay ni Terence ang lalaking nakaitim ng may determinasyon, malamang ay susunduan niya ito mamaya. Mas mabuting tumakbo na lang. Mabuti pa'y huwag na kayong umalis. Dahil nandito na kayo, bakit hindi ninyo tingnan kung ano ang nasa ilalim ng lupa bago kayo umalis? Bahagyang ngumiti si Terence habang hawak ang isang maliit na bandila. Isang di nakikitang alon ang bumalot sa lugar na bumubuo ng isang espesyal na hangganan. Ang bandilang walang pagtakas na nagtatakip ng kalawakan. Ngayon lang niya nasubukan ang wood escape technique gamit ito, at ngayong natikman na niya ito, gusto niya itong gamitin muli. Sa selyadong espasyong ito, lahat ng uri ng espasyo ay nakalock, at ginamit ng teleportation talisman ang mga patakaran ng espasyo para mag-teleport, kaya nasa loob din ito ng saklaw ng space silang no escape flag. Siyempre, ito rin ay dahil hindi mataas ang antas ng mga talisman na ginagamit nila. Kung ito ay isang mataas na antas ng talisman, ito ay magiging mataas sa antas ng space silang no escape flag at hindi ito magiging limitado. Sa kasamaang palad, hindi sila si Wang Shiqing o Wang Xiang. Wala sa kanila ang may matataas na antas na anting-anting. Itong nakatatandang kapatid na ito, lahat ay gawa ng munting walang hiya na iyon, ang lalaking nakaitim. Matagal ko nang hinahanap ang benepisyo para sa nakatatandang kapatid, at wala akong kinalaman sa bagay na ito. Kahit na nasaktan kita ngayon lang, handa akong magbayad. Napagtanto ng lalaking nakaberde na hindi gumagana ang talisman sa teleportasyon at agad na humingi ng tawad. Mas mabuting aminin na niya ang pagkakamali niya bago pa dumating si Terence at maghanap ng gulo. Higit sa lahat, ang pagkamatay ng lalaking nakaitim ay nag-alis ng lakas ng loob ng lalaking nakaberde na tumakbo. Masyadong mabilis si Terence, at sa palagay niya ay hindi niya malalagpasan si Terence. Mabuti na lang at hindi alam ng lalaking nakaberde na ang pagtakas ni Terence gamit ang kidlat ay hindi maaaring gamitin sa loob ng saklaw ng bandila. Kung alam lang niya, baka pinili na lang niyang tumakbo, at pagkatapos. Wala nang nangyari noon, dahil itinabi ni Terence ang bandila at pinatay siya. Dahil inamin mo na ang pagkakamali mo, ituloy mo na ang paghuhukay. Kailangan ko munang harapin ang ilang maliliit na bagay. Walang plano si Terence na patayin ang lalaking nakaberde, mas mahalaga kung siya ang scout. Kung tungkol naman sa dalawa pa, dahil sumali na sila sa Men in Black, hindi na kailangang maging magalang si Terence. Nakapatay na siya ng isa, kaya wala siyang pakialam kung makapatay pa siya ng dalawa. Inaamin kong talo ako. Susuko na ako. Sabay na sumuko sa paglaban ang dalawang katulong, yumuko ang kanilang mga tuhod at sumuko. Lahat sila ay mga henyo at mga elite mula sa kani-kanilang mga akademya.
Hindi sulit na hamanin ang kamatayan para lamang sa kanilang tinatawag na mukha. Bukod pa rito, lahat sila ay nakasuot ng maskara ngayon. Sino ang nakakaalam kung sino ang sino? Anong mukha ang dapat pag-usapan? Ha! Pinahihirapan mo ako. Plano sana ni Terence na patayin sila, pero mabilis na sumuko ang dalawa kaya medyo nakakailang. Gayunpaman, si Terence ay palaging isang taong madaling magalit. Hanggat hindi niya lalagpasan ang limitasyon ni Terence, mabubuhay pa sana si Kang Jiaoming hanggang ngayon. Dahil pagod na pagod ang lalaking nakaberde sa paghuhukay ng hukay, mas mabilis kung dalawa pang tao ang tutulungan. Nakatatanda kong kapatid, ito ang aking storage bag. Ibibigay ko ang lahat sa iyo. Nakatatanda kong kapatid, ito lang ang meron ako. Sa iyo na ang lahat ng nasa loob. Walang anuman. Nakita ng dalawang katulong ang pag-aatubili ni Terence at agad na iniabot ang mga storage bag kay Terence gamit ang dalawang kamay, handang ipagpalit ang kanilang buhay. 6,597. Sige, dahil hindi ikaw ang pangunahing salarin at mabuti naman ang ugali mo, hindi na kita makikipagtalo. Bahagyang ngumiti si Terence habang itinatabi ang bag. Itinuro niya ang butas, hudyat na magsimula na silang dalawa sa paggawa. Ang lalaking nakaberde ay naghuhukay ng paminsan-minsan, binibigyang pansin ang anumang pagbabago sa sitwasyon ni Terence. Nang makita niyang pinaponte ni Terence ang dalawa, agad na tumakbo ang lalaking nakaberde papunta kay Terence, at iniwan sa kanila ang paghuhukay. Senior brother, ito ang maikling paghingi ng tawad ng junior brother. Huwag mo sana akong sisihin at huwag mong ibaba ang sarili mo sa antas ko. Iniabot ng lalaking nakaberde kay Terence ang isang storage bag at yumuko, natatakot na baka siya ay hulihin ni Terence. Maganda ang mata mo. Bahagyang ngumiti si Terence habang tinatanggap ang storage bag ng may pangungutya. Sa pamamagitan ng kanyang banal na pandama, natuklasan niya na maraming mabubuting bagay sa loob. Bagamat walang partikular na gusto niya, hindi mababa ang halaga ng mga ito. Tila nagsikap din ng husto ang lalaking nakadamit asul. Nagbibiro siguro ang nakatatandang kapatid. Kung malinaw lang ang paningin ko, hindi ko sana ginawa ang ganoong katangahan ngayon. Bahagyang yumuko ang lalaking nakaberde at nahihiyang sinabi. Sige, wala akong sasabihing hindi kailangan. Tulungan mo silang maghukay. Maghukay ka agad. Makakatipid ito ng oras para sa lahat. Casual na ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, hudyat sa lalaki na maghukay na. Gayunpaman, bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, biglang lumitaw muli ang puting malamig na hangin mula sa hukay at sumugod pataas. Sa pagkakataong ito, mas malawak pa ang sakop. Ang dalawang taong nasa gilid ng lubak ay nabigla at nahawa ng malamig na hangin. Sa isang kisap mata, silang dalawa ay nanigas, at ang kanilang mga katawan ay natatakpan ng hamog na nagyelo na parang nagyelo. Hindi na nakapag-react sina Terence at ang lalaking nakaberde nang makita nilang nagsimulang masunog sa asul na apoy ang dalawang nagyayelong lalaki. Sa isang kisap mata, sila ay naging abo, ngunit ang patong ng hamog na nagyelo ay buo pa rin. Ano ba to? Huminga ng malalim si Terence at hindi niya napigil ang mapasigaw. Kahit mula sa malayo, ang espasyo ng Jade ay nakakaalarma pa rin, ang antas ng panganib ng white mist ay lampas sa imahinasyon ni Terence. Maaari kayang nakatagpo siya ng espiritual na apoy ng langit at lupa. Isa lang ang naiisip ni Terence na posibilidad para sa ganitong nakakatakot na apoy. Malalaman mo rin kapag nakita mo na. Biglang tumawa ang lalaking nakaberde at idiniin ang kamay sa tagiliran ni Terence. Isang di nakikitang alon ang agad na bumalot sa kanyang katawan. Hindi pa tapos ang babala ng Jade Space, at hindi inaasahan ni Terence na bigla siyang aatakihin ng lalaking nakaberde. Anong ginagawa mo? Umungol si Terence, ngunit bigla niyang napagtanto na bukod sa pagsasalita, hindi niya maigalaw kahit isang daliri. Imposibleng makawala mula sa di nakikitang puwersa sa maikling panahon. Tutulungan kita, nakatatandang kapatid. Ipapadala kita rito para tingnan kung may magagandang bagay. Inilabas ko na ang pinakahalagang kayamanan ko. Maangas na ngumisi ang lalaking nakaberde ngunit hindi na nagpatuloy sa pagsasalita ng walang kabuluhan.
Sa halip, ikinumpas niya ang kanyang kamay at inihagis ang isang talisman na nakatago sa kanyang palad diretso sa butas. Sa sumunod na sandali, sinundan ng katawan ni Terence ang anting-anting papasok sa butas. Ang ganitong uri ng anting-anting ay hindi nakamamatay sa sarili nito, ngunit nakamamatay na ito ngayon. Ang lalaking nakaberde ay sumugod sa likuran ni Terence at muling itinulak ito. Nag-aalala siya na ang porma sayon ay masisira ng puting gas sa hukay, na magiging dahilan upang makatakas si Terence sa huling sandali. Sa dagdag na palad na ito, si Terence ay parang isang bulalakaw na bumagsak sa lupa, mas mabilis na umabot sa tuktok ng hukay kaysa sa anting-anting at naging kristal na yelo. Senior brother, kung may makita kang maganda, dapat mong tandaan na ibahagi ito kay junior brother. Tumawa ang lalaking nakaberde habang kumakaway kay Terence, na para bang pupunta talaga si Terence sa hukay para maghanap ng kayamanan. Lumitaw ang mga asul na apoy sa loob ng mga kristal ng yelo, binalot si Terence at itinulak siya diretso sa butas. Masyado akong pabaya. Talagang pinagplanuhan siya ng gagaw na to. Masyado bang naging maayos ang lahat nitong mga nakaraang araw, kaya nabawasan ang kanyang depensa? O talagang katulad ng sinabi ng Molditang yun, na naubusan na ang swerte ko nitong mga nakaraang araw. May oras pa si Terence para punahin ang sarili niya, hindi sana matutuwa ang lalaking naberde kung alam niya lang. Noong una, inakala ni Terence na patay na rin siya. Nang mapalibutan siya ng mga asul na apoy, ang nakakatakot na init at nagbabagang pakiramdam ay nagpalungkot sa kanya. Gayunpaman, sa mahalagang sandali, ang chi sa katawan ni Terence ay automatikong umikot at naging apoy ng pagpipino. Ang kanyang banal na pakiramdam ay pumasok din sa apoy ng pagpipino, na bumubuo ng isang patong ng apoy ng pagpipino na bumalot sa kanyang katawan. Ang apoy ng pagpipino ay hindi kayang tapatan ng asul na apoy, at mabilis itong natutupok, ngunit iniligtas nito ang buhay ni Terence sa ngayon. Ikaw na batang pilyo, sumobra ka na talaga ngayon. Tingnan natin kung maglalakas loob ka pa ring maging pabaya sa hinaharap. Naramdaman din ng multo ang panganib at tumakbo palabas upang magmura. Senior Ghost, hindi ito ang tamang oras para pag-usapan ito. Bilasan mo at mag-isip ka ng paraan para makaalis dito. Napangiti ng mapait si Terence. Patuloy pa rin siyang nahuhulog, at pabilis ng pabilis ito. Hindi sila nakapaghukay ng higit sa 10 talampakan ang lalim noon, ngunit ngayon ay nasa 70 o 80 talampakan na ang lalim. Malinaw na may lagusan sa ilalim ng lupa, at si Terence at ang iba pa ay naghukay lamang ng koneksyon sa ibabaw. Ano ang magagawa natin? Nawawalan na rin ako ng pag-asa. Sumagot ang kakilakilabot na bagay na masama ang loob at saka nag-isip ng paraan. Palakas ng palakas ang bughaw na apoy habang palalim siya sa lupa, ngunit ang kakaiba ay hindi man lang natunaw ang yelo sa paligid ni Terence. Sinubukan ni Terence na gamitin ang kanyang teknik sa paggalaw gamit ang kidlat. Kayang paginahin ng kanyang mga selula ang lakas ng kidlat, ngunit hindi nito kayang basagin ang yelo. Bagamat wala na ang paghihigpit ng anting-anting, ang epekto ng paghihiwalay ng kakaibang yelo at apoy ay hindi mas mababa kaysa sa nakaraang paghihigpit. Senior Ghost, pwede ka bang magtayo ng kahit anong porma sayon para matulungan akong harangan ito? Pawis na pawis ang noo ni Terence. Painit ng painit ang asul na apoy, at halos maubos na ang kanyang refinement fire. Si Terence lang ito, sino man ay magiging alabok na ngayon, kahit pa mayroon silang apoy ng pagpipino. Ang pangangatawan, purong chi, at arts ni Terence ay pawang espesyal, hindi siya namatay agad. Huwag mong isipin ang ganoong kagandang bagay. Kapag tinanggal mo na ang mga array flag, agad itong susunugan. Sarili mo lang ang maaasahan mo. Wala ring magawa ang malademonyo, sila at si Terence ay nasa iisang sitwasyon, at wala sa kanilang dalawa ang nakatakas. Kung tapos na si Terence, ililibing na lang niya ang bagay na iyon kasama niya. Kung may paraan lang, hindi niya ito itatago, pero wala siyang paraan. Huwag mong sabihin na mamamatay talaga ako rito ngayon. Marahang bamaantong hininga si Terence. Ang pagharap sa buhay at kamatayan ang nagpakalma sa kanya. Gayunpaman, hindi mahalaga kung namatay siya, ngunit paano naman ang mga kagandahan sa sekular na mundo. Sina Cheryl, Josephine, Yasi,
Francine, Rylene, at Akira ay pawang walang malay pa rin, at ang kanilang mababang uri na amo, si Zhang Liju, ay nawawala pa rin. Patay na silang lahat. 6,578. Habang nagbubuntong hininga siya, biglang nanginig ang katawan ni Terence, at ang yelo sa paligid niya ay gumulong ng ilang beses bago tuluyang tumigil. Nakarating na ba tayo? Medyo nahihilo si Terence, hindi niya maipalabas ang kanyang espiritu, kaya hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa paligid niya. Napilitan na ngayong dumaikit ang fusion fire sa balat ni Terence. Kung magdadagdag pa ng kaunting lakas ang blue fire, maaaring malipol ang fusion fire anumang oras. Ilabas mo ang kapangyarihan ng kidlat sa iyong katawan hanggang sa ibabaw ng iyong balat at bumuo ng dobleng depensa gamit ang pagsasanib ng apoy ng Pildores. Biglang nagsalita ang nakakatakot na nilalang. Malalabanan ba ng kapangyarihan ng kidlat ang ganitong uri ng apoy? Naghinala si Terence, ang pagkabigo niyang makatakas mula sa kidlat ang pinakamahusay na patunay na napigilan na ang kapangyarihan ng kidlat. Gayunpaman, ang hinala ay hinala na lamang. Ginawa pa rin ni Terence ang sinabi sa kanya at tinakpan ang ibabaw ng kanyang katawan ng kidlat. Ang mga pinong arko ng kidlat ay tumalon at gumalaw sa ibabaw ng kanyang balat, sumiksik sa pinong apoy at bumuo ng isang bagong patong ng depensa. Ang kapangyarihan ng Thunder ang pinakadalisay at pinakayang nakapangyarihan sa mundo. Kahit ang espiritual na apoy ng langit at lupa ay hindi ito kayang malampasan. Bagamat ang iyong kapangyarihan ng Thunder ay nasa mas mababang antas at hindi kayang basagin ang selyo ng espiritual na apoy ng langit at lupa, hindi ito dapat maging problema para sa simpleng depensa. Pakiramdam ni Terence ay sinasabi iyon ng lalaki dahil nakita na niya ang resulta. Tunay ngang nabawasan ang pressure. Napakaranong talaga ni Senior Ghost. Casual na papuri ni Terence. Hindi mahalaga kung matalino ang ginawa niya o hindi, at least, nabigyan siya nito ng tamang estratehiya. Hindi mahina ang katawan ni Terence, pero hindi ito maihahambing sa purong chi o pandaman ng espiritu. Bukod dito, ang huling dalawa ay maaaring mapunan muli, ngunit ang pisikal na katawan ay hindi maaaring mapunan muli ng mabilis, kaya ang kapangyarihan ng kidlat na nalilikha ng mga selula ay hindi mapapanatili sa teorya. Mabuti na lang at nakakagawa rin ng kidlat ang chi ni Terence, at mas malakas pa ang dalawang uri ng kidlat kapag pinagsama. Kasabay ng refinement fire, medyo naitulak pa nito palayo ang blue fire. Bata, hindi ko alam kung swerte ka o hindi, pero dapat sa lugar na ito matatagpuan ang espiritual na apoy ng langit at lupa. Tumawa ng masama ang malademonyo. Ligtas muna ang buhay ni Terence sa ngayon, at may oras pa siyang pagmasdan ang kanyang paligid. Nagtulungan ang kidlat at refinement fire ni Terence, kaya medyo humina ang asul na apoy. Noon lang siya at ang banal na pandaman ng multo ay nagkaroon ng pagkakataong masuri ito. Sa sandaling ito, sila ay nasa isang kuweba sa ilalim ng lupa. Bagamat hindi nila alam kung gaano kalalim ito, ang buong kuweba ay hindi madilim. Sa kabaligtaran, ito ay napakaliwanag. Gayunpaman, ang buong kuweba ay natatakpan ng isang patong ng mahinang puting hamog na ginagawa itong medyo malabo. Senior Ghost, iyan ba ang espiritual na apoy ng langit at lupa? Nasa gilid ng kuweba si Terence, at pinag-uusapan niya ang asul na apoy sa gitna. Hindi kalakihan ang apoy, 3 daliri lang ang lapad at 2 daliri ang haba, ngunit hugis ito ng bulaklak ng lotes na malapit ng mamulaklak. Dahil sa mahinang puting ambon, ito ay nagmukhang napakaganda at napakaganda. Sino ang mag-aakala na ang isang napakaganda at napakagandang apoy na lotes ay may kapangyarihang sunugin ang mga bundok at pakuluan ang mga dagat? Kailangan mo pa bang magtanong? Kung hindi ito ang espiritual na apoy ng langit at lupa, paano ito magkakaroon ng ganitong nakakagulat na kapangyarihan? May bahid ng pagkagulat ang boses ng nakakatakot na nilalang. Ang asul na apoy na bumabalot kay Terence ay hindi man lang ang pangunahing katawan, ito ay isang maliit na aura lamang na lumabas, at muntik nang kumitil sa buhay ni Terence. Kung direktang haharapin ni Terence ang apoy ng lotes, ang pagsasama ng apoy at kidlat ay magiging parang tigreng papel, mawawala siya sa isang dampilang. Huminga ng malalim si Terence, natutunaw na ang yelo sa paligid niya, ngunit ang lamig ay lalong nagiging halata.
Isa itong apoy, ngunit hindi nito maitago ang lamig. Senior Ghost, anong klaseng apoy ito? Paano ito magkakaroon ng parehong malamig at mainit na aura ng sabay? Medyo naninigas ang katawan ni Terence, at hindi pa rin siya makagalaw. Ang tanging nagawa niya lang ay dagdagan ang depensa ng kanyang apoy at kidlat. Kaya ko sinabing hindi ko alam kung maganda o masama ang swerte mo. Hindi ito isang ordinaryong dilaw na spirit fire, kundi isang kalahating hakbang na itim na spirit fire. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ito ang apoy ng yelo na apoy ng Seren Lotes. Bamantong hininga ng marahan ang demonyo. Hindi magandang bagay para kay Terence na makaharap ang isang dilaw na antas ng spirit fire na malapit nang mag-evolve tungo sa isang itim na antas ng spirit fire. Kahit gaano pa kalakas si Terence, nasa simula pa lang siya. Kung isa lang itong normal na dilaw na spirit fire, susubukan siyang kumbansihin ng bagay na iyon na tanggapin ito, pero isa itong itim na dilaw na apoy, hindi man lang siya makatakas. Siyempre dahil sa swerte ko. Kumaibat ang sulok ng bibig ni Terence. Malinaw na mali ang impormasyon ng Alliance. Akala niya ay isa lamang itong dilaw na apoy, ngunit hindi niya inaasahan na makakasalubong niya ang isang half-step mystic flame. Huwag kang masyadong mag-isip. Maghanap ka ng pagkakataon at tumakbo. Ang apoy ng langit ay hindi mo kayang tanggihan. Ang apoy na ganito ang antas ay nakabuo na ng sarili nitong katalinuhan. Kung sa tingin nito ay masungit ka, gagawin ka nitong abo anumang oras. Hindi naman niya tinatakot si Terence, hindi makakatagal si Terence kahit isang segundo kung saling magsimula ang sunog. Gusto ko ring tumakbo, pero ang problema ay hindi ako makatakas sa lugar na ito. Napangiti ng mapait si Terence. Natunaw na ang yelo sa paligid niya, pero hindi pa rin niya magamit ang kanyang kakayahang makatakas sa kidlat. Ang buong lakas ng kidlat ni Terence ay halos hindi sapat para protektahan ang kanyang katawan. Kung gagamitin niya ulit ang teknik ng pagtakas gamit ang kidlat, masusunog siya at magiging abo kung ititigil niya ang paggamit ng kidlat, lalo na ang pagtakas. Bukod doon, ang butas na kanyang pinanggalingan ay nabuksan, at ang puting chi ay patuloy na umaagos palabas. Hindi na makakabalik si Terence sa kanyang dinaanan maliban na lang kung kamatayan ang kanyang hinahanap. Maghanap muna tayo ng paraan para makakilos ng maayos. Baka may daanan pa palabas dito. Kalmado pa rin ang malademonyo, hindi kayang abutin ng husto ng kanyang espiritu ang kanyang pandama, at wala siyang mahanap na ibang paraan, ngunit mas nakaramdam ng kapanatagan si Terence matapos marinig iyon. Maraming kasamang spirit fire crystals dito. Gaya ng inaasahan, kakaiba ang isang base camp. Hindi makagalaw si Terence, ngunit naoobserbahan pa rin niya ang kanyang paligid. Napakaliwanag ng kuweba. Dahil ang apoy na yelo sa ilalim ng apoy ng lotus ang nasa gitna, maraming kasamang kristal ng spirit fire, hindi bababa sa 1 o 200. Senior Ghost, ang kulay ng kasamang spirit fire crystal dito ay katulad ng ice flame o Seren Lotus fire, pero iba talaga ito sa kasamang spirit fire crystal na natuklasan natin kanina. Ang kasamang mga kristal ng spirit fire ay bahagyang nakikita sa ilalim ng puting hamog, ngunit nahalata ni Terence na ang kulay ng mga kristal ay iba na kumpara sa dati. Walang kakaiba tungkol dito. Ang Ice Flame Seren Lotus Fire ay isang napaka-espesyal na pag-iral. Taglay nito ang dalawang magkasalungat na katangian ng yelo at apoy. Ang kasamang mga kristal ng spirit fire sa paligid nito ay natural na mahawakan ng ganitong espesyal na katangian. Ipinaliwanag ang nakapangangilabot na bagay. Naiintindihan ko na ngayon. Ang kasamang spirit fire crystal na natagpuan ko kanina ay nawala ng sustansya ng nagyayelong apoy na mapayapang lotus, kaya't unti-unting lumakas ang elemento ng apoy at unti-unting humina ang elemento ng yelo. Sa huli, ang elemento ng apoy na lang ang natira. Sabi ni Terence. 6,599. Ang mga kasamang kristal na spirit fire dito ay malinaw na mas mahalaga kaysa sa mga nauna, at hindi man lang ito inisip ni Terence at nagpasya na itago na lang ang mga ito para sa kanyang sarili. Kung tungkol naman sa kung paano siya aalis pagkatapos niyang kunin ito para sa kanyang sarili, isa-isang hakbang lang ang kaya niyang gawin. Mas kaunti pa.
Gayunpaman, kung ilalagay ko ang mga kasamang spirit fire crystals na ito sa Jade Space, hindi ito magiging problema. Pero kung ilalagay ko ang mga ito sa aking storage bag, pagkatapos ng ilang panahon, maaaring pareho pa rin ang mga ito gaya ng dati. Iminungkahi ng nakakakilabot na bagay. Tumango si Terence. Hindi masisira ang pagkain sa espasyo ng Jade sa mahabang panahon, at sariwa rin ang mga halamang gamot, magandang lugar ito para pag-iimbakan ng mga kristal ng Spirit Fire. Dahil nasa kanya ang espasyo ng Jade, handa nang kunin ni Terence ang lahat ng kristal. Kahit hindi niya magamit ang mga ito, maaari niya itong ibenta sa iba. Tungkol naman sa misyon mula sa College Alliance, pwede naman siyang magbigay ng ilang ordinaryong Spirit Fire Crystals para harapin ito. Bakit niya ibibigay ng libre ang mga magagandang bagay na isinugol niya sa College Alliance? Mas mabuting isipin mo muna kung paano mo may iligtas ang buhay mo. Walang awang ipinaalala ni Terence ang kasalukuyang sitwasyon niya, hindi niya man lang magarantya ang sarili niyang kaligtasan, at gusto pa rin niyang makuha ang mga nakaw. Hindi ba't masyado siyang ambisyoso? Senior Ghost, sa tingin mo ba ay kayang itago ng Jade Space ang Ice Flame sa ilalim ng Lotus Fire? Kumalabog ang puso ni Terence habang nakatingin sa asul na apoy ng may mainit na titig. Pupunasan ko. Baliw ka ba? Ang nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotus ay hindi mo maiisip ngayon. Mas mabuting alisin mo na ang ideyang ito. Makapangyarihan ang Jade Space, pero kung dadalhin mo ang bagay na ito, matatapos ako kung hindi ko ito makontrol. Tumalo ng sumpa ang matapang talaga ni Terence. Kamatayan ang hinahanap niya. Ang pinakatakot niya sa apoy. Ang apoy ng alchemy ay lubhang nakakapinsala na sa kanya. Kung isang kalahating hakbang na itim na antas ng langit at lupa na spirit fire ang ipapasok, hindi ba't parang hinihingi na niya ang kanyang kamatayan? Ang espasyong Jade ay hindi lamang nauugnay sa lakas at paglaki ni Terence, kundi nauugnay din ito sa buhay ng multo. Kung gayon, kalimutan mo na lang iyon. Mabilis na umiling si Terence. Tama, parang may labasan doon. Pwede ka nang umalis doon. Nakabawi ang malamulto at ginabayan ang espiritu ni Terence patungo sa isang lugar na hindi kalayuan. Sinundan ni Terence ang direksyon at natagpuan ang labasan na hindi nahaharangan ng malamig na hangin, ngunit hindi siya makagalaw ngayon. Wala itong silbi kahit makita niya ang labasan. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, biglang nagbago ang kababalaghan. Ramdam ni Terence ang mabilis na pagtaas ng temperatura sa paligid niya, at ang pagsasanib ng apoy at kidlat ay nagiging labis na hindi niya kayang tiisin. Isang masamang pakiramdam ang bumangon sa kanyang puso. Senior Ghost, parang may mali. Sisubog ba ang apoy na yelo sa ilalim ng apoy ng lotus? Mukhang natuklasan na nito ang pag-iral mo, kaya gumawa ito ng kung anong reaksyon. Naramdaman din ng kakilakilabot na bagay na may mali, at ang atensyon nito ay nabaling sa nagyayelong apoy ng mapayapang lotus. Maaari kayang inagaw ko ang espiritual na kristal ng apoy nito at ito'y hindi masaya. Kumunat ang noo ni Terence. Halos isang iglap lang, at papalapit ng papalapit ang kanyang depensa. Kalokohan, sa tingin mo ba magiging maayos ang pakiramdam mo kung may ibang magnakaw ng gamit mo? Banggitin mo yung lalaking nakaitim. Nasa mood pa rin siyang asarin ng demonyong yun. Walang oras si Terence para alalahanin iyon dahil bigla niyang napagtanto na ang depensa ay nadurog na. Mamamatay na ba siya? Sa wakas ay naunawaan ni Terence ang kawalan ng pag-asa na nararamdaman ng lalaking nakaitim. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, napagtanto ni Terence na nakabawi na ang kanyang katawan sa paggalaw. Mabilis din ang reaksyon ni Terence. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas at mga maliliit na hakbang na parang paro-paro, mabilis na tumakbo patungo sa tunnel na parang multo. Gayunpaman, hindi pa nakakalayo si Terence ng isang alon ng init na may halong yelo ang muling bumalot sa kanya. Agad na pinakawalan ang pagsasanib ng apoy at kidlat, ngunit napigilan ito. Mabilis na natabunan ng yelo ang balat ni Terence, ngunit ang apoy na hinaluan ng malamig na hangin ay sinunog na ang balat sa ilalim ng patong ng yelo at naging uling. Kamangha-mangha. Kumunat ang noo ni Terence, habang napabuntong hininga sa sakit. Sige, mag-all out na tayo.
Natakot din ng husto ang Molditang yun, kung mamamatay si Terence, mamamatay din yun. Kaya, mabilis na pinag-isa ng bagay ang espiritu nito at ang kay Terence, gamit ang makapangyarihang espiritong ito bilang pundasyon upang lumikha ng isang magaspang na patong ng mga kaliskis sa espasyo, na bumubuo ng isang bagong harang sa nasunog na balat ni Terence. Bilisan mo tumakbo. Hindi ako makakatagal. Pagkatapos gawin ito ng kakilakilabot na bagay, bigla itong sumigaw ng malakas, binago ang dati nitong mabagal at hindi nagmamadaling paraan ng pagsasalita. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, imposible para sa multo na gumamit ng mga ganito uri ng spatial scale bilang depensa. Sa pagkakataong ito, usapin ito ng buhay at kamatayan. Kasama ng mga pananaliksik na ginawa niya sa panahong ito, nagkaroon siya ng kaunting kaalaman sa mga spatial scale, kaya naman halos hindi niya ito magaya. Kung makakatakas talaga si Terence, naniniwala ang multo na mapapabuti niya ang kanyang pag-unawa sa kalawakan pagkatapos ng ilang reverse engineering, at mas magiging angkop para sa kanya na pag-aralan ang broken array flag. Tumatakbo ako. Ang bilis na. Nagulat si Terence noong una, pagkatapos ay tumakbo siya. May kasamang mga kristal na spirit fire sa lahat ng dako, at kahit na nasa tabi niya lang ang mga ito, hindi siya maglalakas loob na kunin ang mga ito. Isang pagkakamali lang at mapapahamak ang sitwasyon niya. Nabasag ang mga kristal na yelo sa katawan ni Terence, ngunit ang kanyang mga galaw ay hindi na kasing higpit ng dati dahil sa lawak ng espasyo. Para si Terence na isang bulalakaw na may mahaba at nagliliyab na buntot habang mabilis na gumagalaw, tinatahak ang kalahati ng kuweba. Sa oras na ito, tila nagulat din ang nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotes. Patuloy na tumataas ang temperatura sa kuweba, ngunit sa kabaligtaran, ang kristal na yelo sa katawan ni Terence ay lalong kumakapal, at ang lamig ay lalong nakakagulat. Ang dalawang magkasalungat na katangiang ito ay nakakagulat na magkakasundo sa kuwebang ito. Nasa harap niya ang lagusan, ngunit tuluyang tumigil ang mabilis na pagtakbo ni Terence. Hindi siya makagalaw, isang makapal na patong ng ice armor ang bomblot sa kanyang katawan, na siyang nagpatigil sa kanyang mga galaw. At sa ilalim ng yelong armor, isang maitim na asul na init ang nagliliyab ng mabangis. Ang mga spatial scale na nahirapang itayo ay tumagal lamang ng ilang sandali bago nagsimulang gumuho. Kung ito ay isang tunay na spatial scale, kahit ang orihinal na katawan ng ice flame na Seren Lotus Fire ay mahihirapan itong sunugin. Tutal, ito ay isang high-end spatial rule, at kahit ang Heaven and Earth Spiritual Fire ay hindi kayang lagpasan ito. Nakakalungkot na ang mga kaliskis na nakaayos ng malademonyo ay masyadong makapal at mababaw. Tinatawag ang mga ito na kaliskis na pang-espasyo, ngunit sa katunayan, peke lamang ang mga ito. Para sa nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotes, para silang isang patong ng papel sa bintana na maaaring mabasag sa isang tusok lamang. Masama ito, hindi ako makakatakbo sa pagkakataong ito. Hindi pa nga ako nagkaroon ng oras para tapusin ang malaking plano ko, at hinaila mo na ako pababa. Ang demonyong nilalang ay nasa kawalan ng pag-asa, ngunit ano ang magagawa niya? Senior Ghost, huwag kang magsalita ng mga walang kwentang bagay. Bilisan mo at mag-isip ka ng paraan. Hindi naman tayo pwedeng maghintay na lang sa kamatayan, di ba? Nag-alangan si Terence. Gusto niyang tanggalin ang itim na butil, hindi niya alam kung magiging epektibo ito laban sa nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotes. 6,600. Sa kasamaang palad, ang katawan ni Terence ay ganap na nakakulong, at hindi niya maalis ang itim na butil. Bilisan mo at ilabas mo yang baraha mo, itigil mo na ang pagtatago mo. Nagsasalita lang ng kalokohan ang walang hiya, mas alam niya kaysa kay Terence kung anong baraha ang nasa isip niya. Ikaw ang pinakamalaking bentahe ko. Hindi makapagsalita si Terence. Nakasara ang kanyang katawan, at isa lamang spirit sense whirlpool ang kaya niyang paganahin. Matapos sumanib si Terence sa spirit sense ng multo, ang kapangyarihan ng spirit sense whirlpool ay tumaas ng malaki. Mula sa pananaw ni Terence, dahil ang ice flame sa ilalim ng lotus fire ay may sariling kamalayan, maaaring epektibo ito sa mga spirit attack. Sa kasamaang palad, napakasimple lang ng iniisip ni Terence.
Sa sandaling lumitaw ang spirit sense na whirlpool, tuluyan itong nawasak ng aura ng yelong apoy sa ilalim ng lotus fire na pumuno sa kuweba. Hindi man lang ito nagdulot ng alon. Napaka-abnormal nito. Kaya pa nitong magsunog ng mga atake ng kamalayan sa kaluluwa. Kung kayang supulan ng isang tao ang apoy ng yelo o ang mapayapang apoy ng lotus, hindi ba't ang kanyang kamalayan sa kaluluwa ay magiging walang talo at kayang ipagtanggol ang sarili laban sa anumang atake ng kamalayan sa kaluluwa? Bumantong hininga si Terence. Ayaw niyang hintayin ang kanyang kamatayan, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Natahimik din ang malademonyong bagay, malinaw ang pagkakaiba ng lakas sa pagitan ni Terence at ng nagyayelong apoy ng lotus, hindi ito isang bagay na kayang balansehin ng isang henyo o isang kalaban na mas mataas ang antas. Kung hindi mo talaga kaya, ilagay mo na lang ang primordial spirit mo sa jade space at isuko mo ang pisikal mong katawan. Itinigil ng multo ang karaniwan nitong kalokohan at nagmungkahi ng salita-salita. Ito na ang huling paraan niya. Ang katawan ni Terence ay tinataka ng nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotus, at tanging ang kanyang espiritu ng Yuan ang makakatakas. Pero kapag pinili niya ang landas na ito, hindi lang ang Jade ang hindi makakayanan ang apoy, problema rin kung paano siya makakalabas sa hinaharap. Ang mga espiritong Yuan ang pinakatakot sa apoy. Kung ang apoy ay hindi mapapaamo sa loob ng 100 taon, hindi makakalabas si Terence sa espasyo ng Jade kung patuloy itong nagliliyab. Sa oras na iyon, malamang gugugulin niya ang buong buhay niya sa pag-aaral ng mga watawat ng space array gamit ang sumpaman na iyon. Natural lang na ayaw piliin ni Terence ang landas na ito, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian sa sitwasyong ito na may kaakibat na buhay. Tuluyan ng nawasak ng nagliliyab na apoy ang mga kaliskis sa espasyo, at sa isang iglap, nasunog si Terence ng hindi makilala. Ang kanyang buong katawan ay nasunog ng itim, at mayroon pang kristal na yelo na bumabalot sa kanya, na nagpapamukha sa kanya ng isang nagyayelong mommy. Senior Ghost, mukhang magiging magkapareha talaga tayo. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Terence at malapit nang gawin ang mahirap na desisyong iyon. Teka! Ano ba yan? Biglang sumigaw sa takot ang kakilakilabot na bagay. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Terence habang nakatingin sa direksyong itinuturo ng bagay na iyon. Isang maitim na pulang anino ang sumugod sa kuweba na parang multo, at bago pa man makita ni Terence kung ano iyon, nakarinig na siya ng isang umungal na nakakapangilabot. Ang nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotus ay marahas na nayanig, na apektuhan ng dagandong. Gamaan ang presyon sa paligid ni Terence. Ang pagsasanib ng apoy at kidlat ni Terence ay parang isang bukal na itinulak sa limitasyon nito. Sinamantala niya ang pagkakataong bumalik sa ibabaw ng kanyang balat. Nakakamangha. Ano ba to? Nagulat at natuwa si Terence, hindi niya inakalang may darating pa at magliligtas sa buhay niya sa ngayon. Tila naramdaman din ng nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotus ang banta at itinoon ang atensyon nito sa pulang anino, na siyang nagparelax kay Terence. Madilim na apoy na demonyong lobo. Bumalik na ang swerte mo. Huwag ka nang tumingin pa, bilasan mo at tumakas. Ang nakapangangilabot na bagay ay nagpumilit ng may seryosong tono. Malayong lobo na may demonyo mula sa apoy. Isa ba itong mataas na ranggong spirit beast mula sa angkan ng spirit beast? Hindi pa naririnig ni Terence ang tungkol sa ganitong uri ng halimaw. Tanga ka ba? Isa itong demonyong lobo ng madilim na apoy, isang halimaw na demonyo ng madilim, hindi isang espiritong halimaw. Malungkot na nagmura ang kakilakilabot na bagay, ipinapakita na takot siya sa malademonyo na lobo ng madilim na apoy. Ano ang mga mahiwagang halimaw ng kadiliman? Ngayon ko lang narinig yan. Tanong ni Terence habang sinusubukan niyang ibalik ang kanyang kakayahang gumalaw. Sa totoo lang, ang Darkness Demon Beast ay isa ring sangay ng Spirit Beast Clan, pero wala akong oras para ikwento ang kwento. Kailangan mo lang tandaan na ang combat power ng Darkness Demon Beast ay mas malakas kaysa sa mga Spirit Beast na kapareho mo ng rango, at ang pagnanais nitong pumatay ay napakalakas. Aatake ito ng walang dahilan, kaya mas makabubuti kung iiwasan mo ito kapag nakaharap mo ito, maliban na lang kung mapipigilan mo ito. Mabilis na ipinaliwanag ng kakilakilabot na bagay. Naging seryoso ang ekspresyon ni Terence.
Hindi naman masamang bagay para sa kanya ang pagdating ng malademonyo na lobo ng madilim na apoy. Senior Ghost, ang nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotes ay tila labis na natatakot sa madilim na apoy na demonyong lobo. Maaari kayang pigilan nito ang espiritual na apoy ng langit at lupa? Tanong ni Terence habang sinusubukang kumawala. Hindi ito isang hadlang. Ang malademonyo na lobo ng madilim na apoy ay ang natural na kaaway ng lahat ng uri ng espiritual na apoy. Ang taong ito ay umaasa sa paglamon ng lahat ng uri ng apoy upang mapalakas ang kanyang lakas. Noong ito ay mahina, ang mga ordinaryong apoy, mga apoy ng alchemy ng mga cultivator, o iba pang apoy na nabuo dahil sa iba pang mga dahilan ang lahat ng kanyang pagkain. Nang ito ay lumakas, nagsimula itong maghanap ng mga espiritual na apoy ng langit at lupa upang madagdagan ang kanyang sarili. Hanggang sa puntong ito, pakiramdam ng kakilakilabot na nilalang ay napakaswerte niya. Kung hindi dahil sa demonyong lobo ng Dark Flame, malamang ay namatay na siya ngayon. Senior Ghost, anong antas ba itong Dark Flame Demonic Wolf? Kaya mo bang harapin ang Ice Flame na Seren Lotus Flame? Hindi makita ni Terence ang lakas ng malademonyong lobo na may madilim na apoy, ngunit ang nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotes ay isang mas malaking banta sa kanya ngayon, kaya mas nakakiling siya sa malademonyong lobo na may madilim na apoy. Huwag kang mag-alala, tama na. Bilasan mo na at mag-isip ng paraan para makatakas. Aniya. Hindi kayang makita ng bagay na iyon ang lakas ng madilim na demonyong lobo na parang apoy, kaya malabo ito. Hindi naman sa mas mataas ang lakas ng Dark Flame Demonic Wolf kaysa sa multo, kundi medyo espesyal ang Darkness Magical Beast. Ang kakayahan nitong magtago ay talagang namumukod-tangi, at sa normal na sitwasyon, hindi mo makikita ang kahit anong kalakasan nito. Pero kahit ano paman, ang demonyong lobong ito ng madilim na apoy ay nang-ahas na harapin ng harapan ang nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotes, kaya tiyak na hindi ito isang simpleng karakter. Habang nag-uusap silang dalawa, ang malamig na hangin at apoy sa kuweba ay lalong lumakas. Sa pagkakataong ito, ang katawan ng apoy ng Ice Flame sa ilalim ng lotes ay direktang pumasok sa battle state at nagsimulang maglunsad ng isang all-around na pag-atake sa malademonyong lobo ng Dark Flame. Mabilis na nagliwanag ang katawan ng malademonyo na lobo ng madilim na apoy na may patong ng itim na apoy. Ang malamig na hangin ng nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotes ay walang epekto sa harap ng itim na apoy na ito. Sa sandaling dumampi ito dito, lumikha ito ng isang mainit na tunog at naging isang buga ng ambon na sumanib sa malamig na hangin. Paulit-ulit itong sumanga. Kung tungkol naman sa asul na apoy ng yelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotes, wala itong anumang kalamangan laban sa malademonyo na lobo na Black Flame ng Dark Flame. Magkapantay lamang sila. Gayunpaman, ang liksi ng malademonyo na lobo ng madilim na apoy ay lubhang kahanga-hanga. Tila nakatali ang nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotes, ngunit wala itong silbi. Ang maitim na pulang figure ay patuloy na kumikislap at muling lumapit sa nagyayelong apoy sa ilalim ng apoy ng lotes. Ang mga aura ng yelo at apoy sa kuweba ay nagsimulang mabilis na lumiit. Tila ang apoy ng yelo sa ilalim ng apoy ng lotes ay nagsimulang gamitin ang lahat ng kapangyarihan nito upang harapin ang demonyong lobo ng madilim na apoy. Maluwag na. Tuwang-tuwa si Terence nang mapagtanto niyang naibalik na niya ang kontrol sa kanyang katawan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.